Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Pariseyo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo." Sumagot si Jesus, "Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako humahatol, kundi ako at ang Amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Amang nagsugo sa akin." Kaya't siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking Ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala rin ninyo." Ito ay sinabi ni Jesus nang siya ay nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas humuli sa kanya sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibating katabi, magandang gabi. Magandang gabi rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tayo po ay nasa huling linggo na bago ang mga mahal na araw. Sabihin nyo nga po, mahal na araw. Yan, no? Malapit na. No? Huling linggo na. No? Parang kailan lang. No? Nag-Ash Wednesday. Sinimulan natin ang panahon ng Kwaresma. At ngayong linggo na ito na ang huli. Bago ang mga mahal na araw. Kaya naman, ang ating mga pagbasa sa linggong ito ay tila nagbibigay ng premonisyon sa mga mangyayari kay Jesus sa darating na mga araw. Premonition. Premonition. Gaya na lang ng sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Ang sabi niya, siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang sinumang sumunod sa kanya ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. Sa unang pakikinig, tila mahirap unawain ang sinasabi ni Jesus, lalo na kapag wala itong patunay o walang pruweba. Ang hirap malaman o maunawaan kung paano siya naging ilaw. Di ba? Sabi niya, ako ang ilaw. O, anong patunay mo na ikaw ay ilaw? Sa unang pakinig,
kailangan may patunay. Kaya nga, hindi siya agad pinaniwalaan ng mga Pariseo. Hindi naniwala ang mga Pariseo sa pinagsasabi ni Jesus. Pero, ang totoo, hindi sa walang kayang patunayan si Jesus. Ang totoo, madami na siyang ipinakitang patunay. Ayaw lang maniwala ng mga Pariseo. Ano yung patunay? Nangaral siya sa mga templo at sa mga tao. At sa kanyang pangangaral, hindi maikukumpara ang kanyang karunungan kahit pa sa mga dalubhasa. Di ba? Napansin ng mga tao yun. Iba mangaral si Jesus, iba magsalita, iba ang karunungan. Kaya nga, nagtataka sila, saan niya nakuha yung karunungang iyon? Di ba? Ang tanong nila, anak lang ng karpintero. Di ba anak yan? Nina Maria, kapatid niya ay taga dito. Di ba? Kasi ang galing Ano pang patunay ni Jesus? Nakapagpagaling siya ng may sakit. Sabi nga, kahit sinong doktor, hindi nagawa. Hindi ba? Yung babaeng 12 taong dinudugo, naubos na ang kayamanan, kakapagamot, pero walang doktor ang nakapagpagaling. Ano pang pruweba? Si Jesus makapangyarihan. At yung kapangyarihan niya, kayang utusang lumayas ang demonyo. Na kahit sino makapangyarihang tao, hindi nagawa. Diba? Naalala nyo yung kapitang Romano? Sino lang kayang utusan ng kapitang Romano? Yung mga alipin niya, yung mga sundalo niya. Pero si Jesus, kayang utusan, pati demonyo. Hindi pa ba pagiging ilaw iyon? Hindi pa ba yon pagbibigay ng buhay? Hindi pa ba yon pagbibigay ng liwanag? Hello? Kung si Jesus ikinumpara ang sarili sa isang ilaw dahil sa kanyang kayang patunayan, saan kaya natin may kukumpara ang ating sarili? Ayan ang magandang tanong. Kung tayong tatanungin, anong bagay ang pwede nating ikumpara sa ating sarili? Anong bagay ang sumisimbolo sa atin? Ikaw ba ay isang tungkod? Parang wala dito yung isinanay na may tungkod, no? Nakilala niyo ba yon? Yung malayo pa lang, naririnig na natin, ayan, parating na siya. No? Yung tungkod niya, yung ang ingay, di ba? Kada umaga, 6 a.m. kasi, 6 p.m. na, wala siya. No? Kaya nga hinahanap ko, wala yung tungkod. No? Ikaw ba yung isang tungkod, no? Na pwedeng maging alalay ng mga napipilay. Di ba? Kaya na-miss ko yung isang nanay na yun wala akong narinig na tungkod. No? Na-miss nyo ba yun? Kilala nyo siya, di ba? Paalam nyo na, pag dumadating, ayan na siya. Ayan na. No? Late siya sa misa, no? Kasi naririnig natin yung tungkod. No? Anong pwede mong ikumpara sa iyong sarili? Ikaw ba ay isang walis? Walis na naglilinis ng anumang dumi sa tao? O kaya, ano kaya? Ikaw ba isang CCTV camera? Wow, no? Ganda rin yan, di ba? Ako po, Father, CCTV camera. O bakit? Kasi wala kang ginawa kundi bantayan ng kapitbahay mo. Yung bantayan ng bawat kilos ng kapitbahay mo. Ano kaya? Ano kaya kayo? Ano kayang sinisimbolo ninyo? Ito yung magandang tanong sa ating sarili. Ano kaya ang simbolo ko? Hindi makita ng mga Pariseo ang pagiging ilaw ni Jesus dahil ang mas matingkad sa kanila ay ang mga pagkakamali ni Jesus. Pero kapag sumapit na ang mga mahal na araw at matupad na ang plano ng Diyos na pagliligtas sa tao, diyan makikita nila na tunay na liwanag si Jesus ng mundo.
Premonition eh. Sinasabi pa lang ni Jesus bago pa mangyari. Pero alam natin ang kwento, hindi ba? Fast forward tayo. Ano mangyari o ano nangyari noong biglang nalagutan ng hininga si Jesus habang nakapako sa krus? Ano nangyari sa buong paligid? Nagdilim. Di ba? Oh. Di ba? Ilaw siya. Liwanag siya. Kaya hindi ko ma-imagine yung mga taong walang Diyos. Asan kaya sila? Kaya naliligaw kasi walang Diyos na nagbibigay liwanag. Walang Diyos na gumagabay. Walang Diyos na nagpapaliwanag. Kaya nga si Jesus nung namatay, nagdilim. Yan yung sinasabi niya. Ako ay ilaw ng sanlibutan. Pero sa mga araw na ngayon, hindi pa naunawaan ng Pariseyo. Pero kailan nila maunawaan? Pag dumating na ang tamang oras. Kaya lang, huli na ang lahat. Kadalasan, ganyan tayo. Gaano man ipakita ng tao ang kanyang halaga at silbi, hindi natin ito madalas makita. Kailan natin makikita? Kapag wala na yung tao. Di ba yung mga magulang na paulit-ulit nangangaral? Anong sabi ng mga anak? Nay, para kang sirang plaka. Di ba ganyan? Pero pag wala na yung nanay, wala nang nangangaral, diyan hahanapin ng anak. No? Sabihin mo, wala na yung sirang plaka. Iiyak-iyak. Wala na yung nangangaral. Wala na yung naggagabay. Di ba? Yan ang nakakalungkot sa atin. Nakikita lang natin ang silbi ng tao kapag wala na sa atin. Yung dating hahabol-habol, na tinuturing mong parang aso, di ba? Ganyan, aso, no? Habol ng habol, no? Nung wala na sa'yo, nung hindi ka na hinahabol, hinahanap-hanap mo. Hello? Di ba ganyan? Ang gulo natin no? Nung hinahabol tayo, ayaw mo. Nung tinigil ka ng habulin, ayan naman, hinahanap-hanap. Ganyan tayo Kailan lang natin nalalaman ang halaga ng tao? Kapag wala na sa piling natin. Mga kapatid, ang ating mga sinisimbolo bilang tao ay kadalasan nagbibigay ng halaga. Pero nakikita kapag wala na tayo. Pero tandaan, hindi ang mga tao ang magbibigay sa atin ng halaga, kundi ang Diyos. Kundi ang Diyos. Kaya hindi man tayo pahalagahan ng iba, ang importante, ang ginagawa natin ay mahalaga para sa Diyos. Amen? Amen.